In this video, we're going to discuss about classical probability. So, bago tayo pumunta doon sa formula ng classical probability, doon muna tayo sa basic terms. Okay, so let's say nag-roll tayo ng die. Okay, let's try to roll a die or single die. I-ano natin yung pen. Ayan. Okay. So, ilista natin lahat ng possible outcomes. Let's say A is the set of all possible outcomes when we roll a die. So, ano yung lalabas? Okay. Ang lalabas dyan, yung mga dot na may nakalagay na 1, isang dot, 2, 3, 4, 5, and 6 dots. Okay? So, yung mga dots yung lalabas and then yun yung mga bilang ng dots na makikita natin. Okay? Now, so as you can see, meron tayo ditong set of all possible outcomes when we roll a single die. Okay, itong set of all possible outcomes, ang tawag natin dito ay sample space. Okay? When we say sample space, again, set of all possible outcomes galing doon sa activity na ginawa mo. So, ano yung activity na yun? Ang tawag doon ay random experiment. So, this is called random experiment. Or simply experiment. Okay. So, sa random experiment, it is the process or it's a course of action that results in one or more possible outcomes. Okay. That result of one of a number of possible outcomes. Okay. So, may ginagawa tayong isang activity, tapos may ine-expect tayong resulta. And then, syempre, sa isang activity, posible na iba-iba ang maging resulta. So, yun yung random experiment. A process or course of action that results in one of a number of possible outcomes. Okay. And then, the set of all possible outcomes from the random experiment is called the sample space. Okay. And bawat element, ang tawag natin dito ay sample point. So, sample point. Okay. So, another term, meron tayong, let's say, subset of sample space. So, dito, ito naman yung set na kung saan nagbibigay tayo ng condition, no? Okay? Kumbaga, particular na pangyayari. Okay? So, ang tawag natin dun ay event. Okay? Event, ito yung subset ng sample space. So, lahat ng laman ni event, lahat ng possible outcomes ni event ay galing din sa sample space. So, sa event natin, magbibigay tayo ng sitwasyon na pwedeng mangyari from the random experiment. So, for example, let's say we have an event, let's say event B. Okay? Let's say this is an event of getting an even number after rolling a single die. So, nagbigay tayo ng particular situation. Okay? Na kung saan, dito, ang lalabas daw ay even number. So, ano yung mga possible outcomes naman ng event B? So, possible outcomes, kung even number ang lalabas, we have 2, 4, and 6. Okay? So, yun yung event. So, meron tayong sample space, laman niya, lahat ng possible outcomes, and then meron tayong event.
So, nagbigay tayo ng particular situation na kung saan dinedescribe natin yung posibleng mangyari or nagkaroon tayo ng condition or restriction. So, after nag-conduct ng random experiment. Okay? And that event is always a subset of sample space. Kung ano yung laman ni event galing doon sa sample space. Yung lahat ng possible outcomes ng event ay galing sa possible outcomes ng sample space. Okay? Now, let's say, so another thing na mahalaga dito ay yung number nila. Okay? So, halimbawa dito, ilan yung possible outcomes kapag nag-roll tayo ng die? Let's write it as n of a. Okay? N of a. So, yung n of a, dito, bibilangin natin ilan yung possible outcomes or ilan yung laman ni a. Ilan ba yung laman ni a? 6. Ibig sabihin, pag nag-roll tayo ng die, meron tayong 6 possible outcomes. Okay? Next. Ilan naman yung laman ni b? Ang laman ni B, 3. Yung 2, 4, 6. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, kapag nag-roll tayo ng die, at ang event natin ay, let's say, ang lalabas ay even number. So, ilan yung possible outcomes? Yung possible outcomes, 3. Either 2, 4, and 6. Okay? So, kumbaga itong event, ito yung inaasahan natin na mangyari. Okay. So, next. Let's say C. This is an event of getting a perfect square. Ano ba ibig sabihin kapag perfect square? Getting a perfect square. So, pag perfect square, ibig sabihin, kapag kinuha mo yung square root niya, walang butal, walang decimal. So, yun yung perfect square. And, ano-ano ba yun? From 1 to 6, ano-ano yun? Yung 1 tsaka yung 4. Kasi pag kinuha mo yung square root nito, principal square root niyan, ang lalabas ay 1 tsaka 2. So, hindi decimal. Okay? And, ilan yung possible outcomes kapag ang inaasahan natin ay yung makakuha ng perfect square? So, we have 2 possible outcomes. Okay? So, let's have another example. Let's say we have another random experiment. Example 2. Let's try to let's say we have a pair of dice. If a pair of dice is rolled, let's try to find number 1. Hanapin natin yung sample space. By the way, sample space is denoted by S. Sorry, ang ginamit ko dito ay A. No? So, ang gagamitin na natin ay palaging S. So, sample space, pag sinabi ko hanapin natin yung sample space, ibig sabihin yan, ilista natin lahat ng possible outcomes kapag nag-roll tayo ng pair of dice. Okay? Now, kung ililista natin lahat ng laman ni sample space or lahat ng possible outcome, so isa-isayin natin yan. Sa isang dice kasi, di ba, 1 to 6 ang laman. So, pareho sila 1 to 6. Ibig sabihin, pwedeng 1, 1 ang lumabas. So, gumamit ako dito ng ordered pair para ipakita na yung first element ay para sa first die, second element ay para sa second die. Okay? So, ito, ibig sabihin, 2 1 yung lumabas sa dalawang dice. 1, 1, 1, 2. Ibig sabihin naman nito, yung isa 1, yung isa 2 yung lumabas. So, tuloy-tuloy lang natin 1, 3, 1, 4, 1, 5, and 1, 6. So, ito yung sa first die, ito yung sa second die.
Ngayon, pwede naman yung first die, 2 ang lalabas. Okay? 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, and 2, 6. So, ilista natin lahat. So, hanggang 6 to. 3, 3, 3, 4, 3, 5, then 3, 6. We have 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Then, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 6. Then, the last one, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. Okay. Now, let's try to find N of S. So, ilan yung possible outcomes kapag nag-roll tayo ng pair of dice? We have, okay, so may dalawang method tayo dito. Una, pwede nating i-count yung nalista natin. So, kung bibilangin natin, we have 36. Okay? So, pangalawa, pwede tayong gumamit ng, for the second method, without listing the elements, pwede tayong gumamit ng fundamental principle of counting. So, dito, meron tayong dalawang events. Yung una ay para sa first die, yung pangalawa ay para sa second die. So, ilan yung possible outcomes sa first die? 6. Okay? Ilan yung possible outcomes sa second die? 6 din. So, this is N1 times N2. So, yung number of possible outcomes para sa first die, we have N1, 6. Number of possible outcomes para sa second die, 6 din. So, 6 times 6, we have a total of 36. So, without listing the all possible outcomes, pwede natin makuha yung bilang ng or total number of outcomes, no? Using the counting technique. Okay, so this time ang ginamit natin ay fundamental principle of counting. So if you want to review the counting techniques, so diniscuss ko yung fundamental principle of counting, permutation, and combination sa previous videos. Okay, now, let's say we have number 3. Let's find the event E. Let's say the event E is the event of getting a sum of 6. Okay? Hanapin natin, ilista natin yung event E and then hanapin natin yung number of outcomes. Okay, so sa event E, we have event of getting a sum of 6. So, alin ba yun? 1, 5. Okay, pag pinag-plus mo yan, 6 ang lalabas. We have 2, 4. We have 3, 3. We have 4, 2. And then 5, 1. So, ayan. So, ilan yung outcomes? We have a total of 5. Okay? Next. Let's say meron tayong box. Okay, example 3. Bago tayo ng example. Example 3. Let's say we have a box contains 7 green and 3 yellow balls. Okay? Tapos kukuha tayo ng 3 bola. So 3 balls are
drawn from the box containing 7 green balls and 3 yellow balls. Okay? So, ilan yung sample space? Number 1. Sample space. Wag na yung sample space, wag na natin ilista. Ang mahalaga dito yung total number of outcomes. So, hanapin natin yung N of S. N of S, where S is a sample space. So, ilan yung total number of outcomes kapag kumuha tayo ng 3 bola sa isang box containing 7 green balls and 3 yellow balls. Okay? So, ito mahirap ma-imagine siya kung ilan yung possible outcomes. Kaya natin diniscuss yung counting technique. Okay? So, ang purpose ng counting technique ay para malaman natin yung bilang ng outcomes. Okay? And, napakahalaga nun, lalo sa pag-compute ng probability. So, mamaya di-discuss natin yung formula ng probability. Classical probability. So, dun muna tayo sa una. Sample space. Ang sabi dito, kukuha tayo ng 3 bola sa 10 bola na nasa loob ng kahon. So, meaning, papasok dito yung combination. Kumukuha lang tayo, hindi tayo nag-arrange. Okay? So, N of S is equal to 10, combination of 10 objects taken 3 at a time. Okay? So, this is 10 factorial over, we have 3 factorial, and then 10 minus 3, 7 factorial. This is, okay, computin na lang ito ng calculator, so we have a total of 120. So, ibig sabihin, we have a total of 120 possible outcomes kapag kumuha tayo ng 3 bola sa 7 green and 3 yellow balls from the box. Okay? Now, hanapin natin yung N of E1, E sub 1. Let's say yung E sub 1 is an event of getting 2 green and 1 yellow balls. Okay. So, ito may condition. Kukuha tayo ng 3 dito sa 10 bola. Sa box na may 10 bola. Pero dapat ang makuha daw natin, 2 green tapos 1 yellow. So, ilan yung possible outcomes na magagawa natin? Okay? So, dito, yung number of E1 or cardinality, so this is called the cardinality of E1. Pag sinabing cardinality, binibilang natin yung lahat ng elements ng E1. Okay. Cardinality of E1 equals, so, kailangan diba 2 green? Ilan ba ang green lahat? 7. So, kukuha tayo ng 2 mula dito sa 7 green. Using combination din. Okay? Kumukuha lang naman tayo ng bola, hindi tayo nag-arrange. And then sa yellow, meron tayong 3 yellow, kukuha tayo ng 1. So, anong gagawin natin sa 2 to? By fundamental principle of counting, let's multiply them. Okay? So, this is combination of 7 taken 2. This is 21. And then, combination of 3 objects taken 1. We have 3. So, 21 times 3, we have 63. Ibig sabihin, we have a total of 63 possible outcomes kapag kukuha tayo ng 2 green and 1 yellow balls from the box containing 7 green balls and 3 yellow balls. Okay? So, I hope nasusundan na. And this is very important sa probability. Now, let's proceed to classical probability. So, sa classical probability, okay? So, hindi ko na i-discuss yung other approaches ng probability. So, under na yon ng
under na yun ng mismong subject ng probability. We also have subjective probability or personalistic approach and relative frequency or empirical approach. So, hindi ko na di-discuss yun. So, dito na lang tayo sa classical probability or known as priori approach. Okay? So, under classical probability, merong pinerform na experiment. Okay? And then, given the yung experiment na yon has, let's say the given experiment has n equally likely outcomes. Okay? So, ibig sabihin, lahat may chance na may chance na lumabas doon sa experiment. Okay? And we have an event A. Let's say we have an event A. So, this is any event A which can result in n outcomes. Okay? Where, again, A is subset of the sample space. Okay? Now, ang gagawin natin dito ay kunin yung probability ng event. Okay? So, to get the probability of a particular event, ito yung inaasahan nating mangyari, no? Okay? At ano yung probability na mangyayari yung bagay na yan na inaasahan natin, provided na ito yung kaya niyang i-produce, we have small n possible outcomes for that event A, and we have a total of large n equally likely outcomes. Okay? So, mangyayari, we have probability is equal to small n over large n. Okay? So, palitan ko nga itong letter para hindi tayo malito. Instead of n, let's make it as ano ba yung convenient? Let's say can result in X outcomes. Okay. So, ibig sabihin nito, yung X outcomes, yung number of outcomes ni A over total number of outcomes. Or, if we have S as our sample space, in general, this is number of outcomes ni A over number of outcomes ni S. So, yan yung formula for the classical probability. Okay? Balikan natin to. Kanina, meron tayong binigay na event. Okay? So, ito yung sinasabi ko na inaasahan natin mangyari. Event of getting an even number. So, mag-construct tayo ng tanong. So, halimbawa, nag-roll tayo ng die. Ang pwedeng lumabas ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yung probability na kapag nag-roll tayo ng die, ang lalabas ay even number? Okay, so ganun yung approach, no? And using the classical probability, in order to get the probability of getting an even number, which is, ayun yung event B, so that is, from the formula, P of B is equal to number of outcomes, possible outcomes ng event B, over total number of outcomes. And that is, ilan ba yung number of outcomes ni B? 3. Over total number of outcomes, we have 6. Or simply, 1/2. If we convert natin sa percent, this is 50%. No? Okay? So, ibig sabihin, may 50% chance na kapag nag-roll tayo ng die, ang lalabas ay even number. Okay? So, that's the approach of the classical probability. Now, take note of this. So, let's have a remark. Number 1, so we have this property 0 less than or equal to P of A less than or equal to 1. Ano ibig sabihin nito? For any event. For any event A. Ibig sabihin yan,
hindi pwedeng lumagpas dito sa restriction yung probability. Hindi pwedeng lumagpas ng 1 yung probability at lumagpas ng 0. Okay? Bawal mag-negative yung probability, bawal din lumagpas ng 1. Okay? So next, number 2, we have probability of A plus probability of A complement is equal to 1. Okay, so another property ng probability. So take note, A complement, ito yung mga wala kay A. So, pag kinuha mo na yung probability ng event A, tsaka yung probability ng kabaliktaran ng event na yun, yung mga wala sa event ni A, pag pinag-plus mo yung probability nila, equal yun sa 1. Okay? Halimbawa ito, may dalawang magkaibang number, no? Pwedeng even, pwedeng odd. So, bukod sa even tsaka odd, wala naman na, no? Even number, odd number. So, pag hindi siya even number, odd number siya. Pag hindi siya odd number, even number siya. So, kung ang probability ng even number ay 50%, probability ng odd number ay 50% din. Okay? Kung kukunin natin. And kung ipagpa-plus natin, yung probability nila, that is 100% or equal sa 1. 1/2 plus 1/2 is 1. So, yun yung pinapunto nung second property. Okay? So, next, let's have number 3. Probability of A equals 0 and probability of A equals 1. So, kapag ang probability ng isang event ay 0, ibig sabihin nito, yung event na yon ay imposibleng mangyari or it is known as impossible event. Okay? Imposible siyang mangyari kaya ang probability niya 0. So, halimbawa, nag-roll tayo ng die, 1 to 6 ang laman, ano yung probability na ang lalabas ay head? So, the answer is 0. Kasi 1 to 6 ang laman, wala namang head doon. Kung merong head sa coin yun, no? Head or tail. So, yun yung impossible event. So, hindi siya mangyayari. Pag 1 naman, ito naman yung sure event. Okay? Ito yung talagang kahit anong ulit mo ng experiment, mangyayari yan. Okay? So, let's have another example for probability, classical probability. Okay. So, in a particular board examination for civil engineers, a typical question has 5 possible answers. If an examinee makes a random guess of a typical question, what is the probability that the examinee is wrong? Okay? So, meron daw 5 possible answers. Manghuhula daw yung isang examinee. So, ano yung probability na yung hula niya ay mali? Okay? So, ilan yung possible outcomes? We have 5. Tama? Kasi may 5 possible answers. And then, diretso na nga natin kasi mas madali pag diretso. Huwag na natin isa-isahin. So, ano yung hinahanap dito? Probability na yung examinee ay wrong. Okay? So, ano yung probability na yung examinee ay wrong? So, sa 5 possible answers, usually, isa lang yung tamang sagot doon, no? So, possible, ang wrong answers doon ay 4. So, there are 4 out of 5 possible answers. So, ito na yung probability na yung examine ay magkakamali. Okay? Kasi there are 4 wrong answers out of 5 possible answers. Isa lang naman doon yung tama. Okay? So, usually dito sa probability, more on common sense na lang.
Now, if you want organized solution, so pwede tayong mag-let dito. So ito kasi ay parang ano na lang siya, kumbaga yung solution niya ay informal na lang kasi more on common sense lang naman ang probability. But if you want organized, so pwede tayong mag-let dito na ng event. So yung E, an examinee, getting a wrong answer. So maglalet ka ng event tapos papakita mo yung number of outcomes, possible outcomes ni E, that is 4. And then total number of outcomes, that is 5. Tapos, so yun. Probability of E is equal to number of E over N of S, that is 4 over 5. Okay? So yan. So, ang gagawin ko dito sa mga susunod na questions ay magdadirect na ako ng solution, no? So, gumagamit ako na ito. Ang nilalagay ko na lang mga keyword. So, understood na kung ano yung tinatanong natin. Event that the examinee is wrong. Okay? Probability that the examinee is wrong. Okay? Kapag gumawa siya ng random guess. So, let's have another example. So, find the probability that a couple with 3 children will have exactly 2 boys. Okay? So, hinahanap natin probability ng exactly 2 boys. Okay? So, dito, pwede naman natin ilista siya. Kung madali lang naman ilista. Okay? So, meron tayong 3 children. So, pwedeng puro boys lahat. O kaya, yung panganay ay boy. Tapos, yung pangalawa ay boy. Tapos, naging girl. Boy, tapos girl, tapos boy. O kaya naman, boy, tapos parehong girl. And then, pwedeng puro girls naman lahat. Girls, girl, and then boy. Girl, boy, and then girl, and then puro girl, tapos dalawang boys. Okay? So, ilan yung possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Ngayon, probability na yung anak daw niya ay merong dalawang boys. So, bilangin natin. Ang goal natin ay exactly 2 boys. Ito, may 3 boys to kaya hindi to kasali. Yung pangalawa, ayan, may 2 boys. May 2 boys. And then, sa dulo, may 2 boys. So, ilan lahat? 3. 3 out of 8. So, 3 out of 8. Yan yung probability niya. Okay? Kung i-convert natin, so this is, I think this is equal, no? To 0.375 kung sa decimal or 37.5% kung sa percentage. Okay, so yung probability pwede nating i-express as fraction, pwedeng as decimal, or pwedeng as percent. Okay, minsan in reporting, mas madaling i-represent ang probability as percent, no? Mas maganda siya i-present as percent. So, we have 37.5%. So, sa mga susunod na problem, ang magiging final answer ko na lang ay fraction, no? Para mas madali, para hindi na natin i-convert to percent. So, what is the probability of getting a tail if a coin is tossed? So, probability of getting a tail, no? So, pag nag-toss ka ng coin, ilan yung possible outcomes?
Dalawa lang naman eh, either head or tail. And isa lang ang tail doon out of 2 possible outcomes. So, the probability is 1/2. So, madali lang siya, no? So, next, problem 4. Ayan. What is the probability of getting both tails if 2 coins are tossed? Okay, lista nga natin yung possible outcomes. Pwedeng dalawang head ang lumabas, pwedeng head tapos tail, tail tapos head, or dalawang tails. Okay, ang tanong, probability of getting both tails. Okay? So, pwede tayo mag-let ng event dito. Event of getting two tails. So, ano yung laman ni A? Ito lang. Okay? Ilan yung laman ni A? Isa lang. Ilan laman ni S? 4. So, ano yung probability ni A? The probability of getting 2 tails, that is 1/4. Okay? Next, problem 5. Find the probability of getting a perfect square and an even number if a die is rolled. So, lista natin. Ilan yung nilalabas ni die? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron tayong 6. Okay? Na nilalabas ni die. Tapos, getting a perfect square and even number. So, ano ba yung even number? So, even numbers, yung even number natin ay 2, 4, 6, no? Yung perfect square, ay 1, 4. Okay? So, dito, alin dito yung perfect square and even number? Okay? We have 4. Isa lang, no? Isa lang. So, probability, let's say, mag-let na tayo. Let's say A getting a perfect square and an even number. Okay? So, P of A natin will be ilan? Isa? Isa yung perfect square and even number out of 6. So, 1/6. Okay? So, now, okay, magkaiwalay ba siya? Hindi siya magkaiwalay. Magkasama siya kasi find the probability. So, hindi naman sinabing find the probabilities of getting a perfect square and an even number. So, if naka-plural to, siguro, no, dalawa. Dalawa yung pinapahanap. Getting a perfect square and probability of getting an even number. Okay. So, next. Number 6. So, if a pair of dice is rolled, what is the probability of getting? So, at least ito hiniwa-hiwalay. No? Kaya kahit naka-singular. So, nakabukod naman siya. Okay. A sum of 5. So, kanina, pinakita ko na yung sample space ng pair of dice. Ilan yung laman ng pair of dice? 36. 36. Okay? So, dun muna tayo sa letter A. A sum of 5. Let's say, A is an event of getting, wag ko nang i-let para mas mabilis. Lagyan na lang natin ng symbol yung bawat isa sa kanila. So, let's say ito yung ating A, event A, event B, event C, and event D. Okay? So, yung A natin, a sum of 5, ano-ano yon? 1, 4,
4, 1. Ano pa? 2, 3. 3, 2. Meron pa ba? Wala na. So, ito na lang. So, yung n of A ay 4. Okay? So, probability of A is equal to 4 over 36 or simply 1 over 9. Okay? So, ibig sabihin, ito yung probability of getting a sum of 5. Next, letter B. Find the probability of getting a sum of less than 7. So, ito hindi specific kung anong sum. Basta less than 7 yung sum. So, lista natin ano-ano ba yun. Yung less than 7 yung sum. Okay, so pwedeng 1, 1. Ayan, less than 7 yan. Pag pinag-plus, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Less than 7 pa rin to. Pero hindi ko na isasama si 1, 6. Kasi magiging 7 yan. Hindi na siya less than 7. So, back ako sa 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. So, hindi ko nasasama si 2, 5. Less than 7 lang ang kailangan. So, 3, 1, 3, 2, 3, 3. And then we have 4, 1, 4, 2, and then we have 5, 1. So, ito na yata yung last. So, ilan to lahat? So, cardinality ng B, ilan lahat to? 15, no? Tama, 15. So, ano yung probability ng event B? That is number of B over total number of outcomes, and that is 15 over 36, or that is equal to 5 over 12. Okay? So next, letter C. A sum of 13. Okay, so posible ba magkaroon ng sum of 13? Imagine, ang pinakamataas sa die ay 6. So, halimbawa, ang possible na, ang pinakamataas na makukuha natin ay 6 plus 6. No? And that is 12. So, hindi tayo makakakuha ng sum of 13. Okay? So, since yung number of possible outcome for C is 0, no? So, probability of C, that is n of C over n of S, that is 0 over 36 or simply 0. So, this is an example of impossible event. Next. Last one, a sum of at least 9. Okay, so lista natin. We have D. Ano yun? So, magsimula tayo sa 4. At least 9, no? 4, 5. 4, 6. Ito lang. Pwede pa pala yung 3. Sama na natin yung 3. Pero yung 2, 6, hindi na pwede. 8 na lang yun. So, 3 para tayo nag-start. 3, 6. Magsimula tayo sa 3, 6. Ayun. Tapos, 4, 5. Kung at least 9, minimum natin ay 9. No? So, 4, 5, 4, 6. And then we have 5, 4. 5, 5, 5, 6. And then we have 6, 3, 6, 4, 6, 5, and 6, 6. Ilan to? Ilan yung possible outcomes for event D? We have 10. Okay, so meaning, ang probability of event D dito equals number of possible outcomes for event D over total number of outcomes, that is 10 over 36 or simply 5 over 18. Okay? So, yun. Next. Let's have problem 7. A box has 3 orange, 4 white, and 6 blue balls. If a ball is drawn from the box, what is the probability that it is orange and what is the probability that it is not white? Okay, ilet natin na A to, tapos ito ay B. Okay, so let's have letter A. So, probability ng na yung A ay orange, kuhanan muna natin ang sample space. Okay?
So, paano yung sample space neto? Kukuha lang tayo ng isang bola. So, kung isang bola lang kukunin natin, hindi natin kailangan gumamit ng combination. So, bilangin lang natin ilan lahat ng bola. 13. So, we have a total of 13 balls, no? For our sample space. So, ano yung probability na orange siya makukuha? So, that is So, kapag ganyan ang situation, probability na A yung makukuha, that is N of A over N of S. So, paano natin makukuha yung A? So, dito, kukuha tayo ng isang bola na dapat ang makukuha natin ay orange. Okay? So, ilan ba yung orange? 3. So, meron lang tayong 3 possible outcomes for A. Tama? Out of ilang possible outcomes? 13. So, ang dali lang yan, no? 3 over 13. So, next. Isang bola lang kasi kinukuha, kaya siya madali. So, next. Letter B, it is not white. Probability of B, N of B over N of S. Ilan ba yung hindi white? Kung 4 yung white, ilan yung hindi white? 9. So, we have 9. 9 yung hindi white over, ilan yung possible outcome? 13. So, 9 over 13. Okay? So, ganun lang siya kasimple. So, paano naman pag dalawang bola yung kinukuhaan? So, halimbawa, ito ulit, box ulit contains 5 yellow and 4 blue balls. If 2 balls are drawn from the box, ito dalawa na. So, dito tayo gagamit ng combination. Okay? Kasi kumukuha na tayo ng dalawa. Yung isa kasi pa isang bola lang kukunin natin. Kaya bibilangin lang natin kung ilan yung bola talaga na nandun, no? Pero dito, dalawa na yung kinukuha natin. So, hingi tayo ng tulong kay combination. So, if 2, so meaning pag 2 or more balls ang kailangan natin, so, hingi tayo ng tulong sa combination. Okay? Kasi, yun yung technique natin, no? Yun yung one of counting techniques na pwede natin magamit para hindi na natin kailangan ilista yung possible outcomes. Okay, yun yung purpose ng counting technique. So, let's say, ito ulit yung event A natin, event B. So, dun tayo sa A. Kunin muna natin yung total number of outcomes. Meron tayong 5 and then 4, ilang bola lahat? 9. So, meron tayong 9, kukuha tayo ng 2. So, yun yung total number of outcomes. So, that is 36, no? This is 36. Combination of 9 taken 2. Okay? So, paano siya naging 36? So, diniscuss ko na yung combination sa previous video. Next, ano yung probability of event A? Probability na both blue. So, this is number of A over total number of outcomes. This is over 36 na yan, no? So, ang problema na lang, itong A. So, dapat daw, blue ang lalabas, pareho. So, sa 4 na blue, dapat kukuha tayo ng 2. Okay? So, yun. So, this is, ano yung combination of 4 taken 2? 6, no? 6 over 36. So, that is equal to 1 over 6. Okay? So, yan. Next, ito yung ginagawa natin kanina. Kinukuha natin yung number of outcomes using the combination method. Okay? Next, probability na of B, that is N of B over N of S. So, 36 na rin yung denominator. Paano naman tong N of B? Okay? N of B is isang yellow, isang blue. So, kung meron tayong 5 yellow, kukuha tayo ng isa.
Tapos, 4 na blue, kukuha rin tayo ng isa. Using fundamental principle of counting, let's multiply them. So this will be 5 taken 1. This is 5. And then 4, combination of 4 taken 1, this is also 4 over 36. That is 20 over 36 or equal to 5 over 9. Okay? So, I think that's all. Nakita niyo yung mga basic example. And aside from this, may iba't iba pang basic rules ng probability. We have addition rule, multiplication rule, conditional probability, and so on. Okay? So, this is just an example of a classical probability. Okay?